Hi guys, ako nga po pala ulit ito, ang inyong IT hero. Ang topic po natin ngayon ay kung papaano kayo pwedeng makaiwas na maging potential victims ng mga black hat hackers o yung mga mapanira at mapagsamantalang hackers. Ah, Bali, ito rin po yung huli nating post na card. Gusto ko lang pong mas elaborate yung mga information na pinablish natin. Ito po, mga pamamaraan upang maiwasang maging potential victims ng mga hackers. Una, iwasan niyo po ang pag-e-expose ng inyong mga contacts sa mga open source platform. Yan, gaya ng comment section, mga ganyan. Actually, hindi naman po talaga masama na magbigay kayo ng mga contacts nyo. Kasi, paano ka nga naman kukontakin kung hindi mo ibibigay yung contacts mo, di ba? Pero po kasi kapag ka dun po sa masyadong expose, gaya ng mga comment section, ganyan, hindi po natin may iwasan na may mga tao na merong malicious intent na nakakakita po niyan. Ayan, dyan na sila magi-start na mag-iisip kung papaano kanila aatakihin. Kumbaga po kasi, pag sa mga black hat hackers yan, part po yan ng information gathering nila sa open source. Kaya marahil ay nagtataka po kayo na kung minsan, paano nila nakukuha yung mga contacts nyo, like cellphone number, para padalhan kayo ng mga smishing, mga kung ano-anong source of attack. Isa po kasi yun, yung pag-e-expose nyo ng mga contacts nyo. Bali po, tatlo po kasi yan yung pinaka kadalasang ginagawa ng mga black hat hackers o yung mga techniques nila kung papaano nila nai-spam yung mga tao. Ayan, isa na po yan, yung kukuha sila sa mga open source platform ng mga contacts, ipunin nila. Then, pangalawa naman yun nga ho, yung diniscuss ko sa inyo dati na galing yun sa mga compromised database. Sa mga database na kinompromise nila. Doon galing yung mga information, yung mga contacts. Then, yung isa naman, yung pag-generate ng mga contacts. I-generate nila yung mga random contacts. Then, yun yung i-spamin nila. Ang kagandahan nga lang po ngayon na may SIM card registration na po tayo. Bali, hindi naman po sa totally, hindi na sila makaka-atake. Pero, kumbaga, hihina po yung puwersa nila na mababawasan yung resources nila. Kasi, hindi kagaya dati, pwede kang bumili ng maraming SIM card. O, maraming SIM card, gagamitin nila sa pang-spam, pang-smishing, okay na. Pero kasi ngayon, kailangan lahat naka-register yun. Not unless, hayaan nyo sila na gamitin yung identity nyo. Yan yung kagaya ng ibibenta nyo yung identity nyo para gamitin nila sa mga cyber fraud activities nila. Ganun po. Kaya, wag po nating ibibenta yung mga identity natin na i-register nyo yung SIM card ng ibang tao gamit yung identity nyo, kapalit yung ganitong halaga. Wag po natin gagawin yan. Wag po natin hayaan na yung napakagandang depensa natin masira ng dahil sa hindi po natin pagko-cooperate. Ayun po, ito naman po yung pangalawa. Pag-aralan nyo pong mabuti yung mga security features ng bawat platform na ginagamit nyo. At
Sa privacy settings naman po hangga't maaari, i-private nyo po o kagaya nga ng sabi ko po kaganina na limitahan nyo lang po yung mga information na naka-expose sa profile nyo. Pero po kasi minsan may mga pagkakataon na kailangan talaga na, especially sa mga nagbi-business, kailangan talaga na may naka-expose kayong contacts na accessible para sa lahat. Kaya dyan po talaga papasok yung kailangan talaga na alam nyo rin o i-apply nyo rin yung pangatlong tips natin. Yung kailangan hangga't maaari alamin nyo yung mga common source of attack o yung mga pamamaraan kung papaano kayo makakaiwas sa mga ganong bagay. Ayun po. Gaya nung, yun po kasi ang nakikita kong pinaka-problema dyan kasi naaalala nyo yung video natin sa kung papaano, yung dinemonstrate ko kung papaano na-hack yung GCash gamit yung phishing link. Diba? Andun po yung punto na kailangan mo ibigay yung contacts mo o yung GCash number mo sa kanya kasi, diba? Ang punto doon, paano ka nga naman niya sesenda ng pera, ng bayad, kung hindi mo ibibigay yung GCash number mo. Kaya doon at doon po pumapasok na kailangan po talaga alam niyo yung mga, kahit man lang yung mga common source of attack like phishing, malware, ransomware, yung mga pamamaraan kung papaano nyo po pwede maiwasan. Ayun po sa topic natin ngayon at sana marami po kayong natutunan at kung may mga katanungan po kayo at may mga clarification po kayo, mag-message lang po kayo sa ating page at sasagot naman po ako. Paki-like, share, and follow na rin po ng ating page para makatulong din po tayo sa lahat sa kung paano po maging safe sa cyberspace. Dahil naniniwala po ako na ang susi sa inaasam nating maayos at safe na cyberspace ay sa atin pong pagtutulungan. Sa ating pagmamahal sa ating kapwa at pagmamalasakit po sa bawat isa. Muli, ako po ulit ito, ang inyong IT hero. Maraming salamat po. God bless.